message, the purpose of Christ. Alam nyo, napakalawak pala, no? Talagang kung atin pong susuriin no po ang purpose kung bakit may Kristo tayo ngayon, ay talagang grabe yung pagmamahal talaga ng Diyos sa buhay natin. Dahil ang Panginoon po, alam naman natin lahat yung mga purposes ng ating Panginoon. At lagi nating nagiging application, conclusion sa bawat messages, sa bawat preaching, at patuloy na naitataas ang Panginoon sa mga preaching ay ini-expose yung problema, tapos later on ang application pala, ang conclusion pala, walang ibang Panginoon pa rin, At ganun din yung ating pong talakayan ngayong gabi. Lalaliman natin, maunawaan natin talaga yung purpose, bakit may Panginoon, bakit may Kristo po sa atin po. Kasi dito sa sa tinatawag na hamartia. Yung hamartia po ay Greek word ng sin. Kaya nga tinatawag na amartiology. Pag sinabing amartiology, study about sin. At kung titignan natin yung kasalanan, yun lang naman po may kasalanan ang tao, kaya may Panginoong Hesukristo na ibinigay sa atin. Yun Pero kung titignan natin, yung about dito sa hamartiology na tinatawag, to yung study about sin. Sa palagay natin, di ba? Minsan, lumalawak po kanina yung aking, habang ginagawa ko po yung message. Grabe si Lord, no? Dahil, paano ba nagkakasala ang tao? Nga naman, di ba? Paano ba nag-umpisa ang kasalanan? At paano humahantong na ang isang tao ay nakakakumit ng kasalanan? Di ba? Paano masasabi na ang isang tao ay nagkakasala? At yun, dinala po ako sa Book of Genesis. Doon sa Genesis chapter 2, verse 15. Yung chapter 2, mapapansin natin, yung paggawa ng ating Panginoon Diyos sa Garden of Eden. Ginawa ng ating Panginoon Diyos yung Garden of Eden, then inilagay si Adam sa Garden of Eden noong okay na, nung maganda na, napakaganda yung Garden of Eden binubyo nung binabasa ko, grabe. Kumpleto, talagang walang gagawin talaga, Si Adam sa lugar na yon, mabubuhay siya. At nung inilagay siya doon, kinausap siya ng Panginoon, ng ating Diyos. Sabi sa kanya, pamamahalaan mo ang lahat. Ang lahat ng ito ay pwede mong pamahalaan. Kainin mo ang gusto mo. Lahat, kahit mga hayop, lahat ay yung nasa authority niya. Binigyan siya ng authority na pamahalaan ang lahat. Pero sabi ng Panginoon Diyos, wag lamang yung punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ng Eden. Wag mong kakainin yon. Kumbaga, wag mong pakikialaman yon, parang gano'n. Wag mong kakainin yon kasi pag kinain mo yon, walang pagsalang, ikaw ay mamamatay. Kaya dito po sa yung tanong kanina na paano nakakakumit ng kasalanan ang isang tao. Sabi dito sa atin pong, bago natin balikan itong kwento kay Adam, punta tayo dito sa ating teksto sa 1 John chapter 3,
1 John, praise God, chapter 3, verse 4. Sabi dito, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsan din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa patnubay ng iyo pong banal na Espiritu. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa oras na ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa patuloy na napakalaking pribilehiyo po na kung saan, O Diyos, narito po kami sa isang platform, pinag-isa mo kami, pinagsama mo kami, O Diyos, sa oras na ito, na kami ay malaya pong magsasaliksik, malayang magbubulay-bulay ng iyong salita, malayang makikinig sa iyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin ang wisdom, Lord God, na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Mananatiling bukas, Panginoon, ang aming puso at aming kaisipan, Lord God, na upang ang iyong pong mga salita ay malaya po na tumimo sa aming puso at isipan. At ito po, Panginoon, ay magrema po sa bawat araw po ng buhay namin. Salamat, O God, at dalangin ko po na ikaw ang siyang maitaas at patuloy mo akong ibaba, Panginoon. Alisin mo ang aking karunungan, bagkus, Lord, ang wisdom, karunungan na lamang ang siyang mangibabaw, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat po ng marami at dalangin ko, Panginoon, na itago mo po ako sa iyong likuran na upang ikaw ang siyang maranasan, maobserbahan at maramdaman at hindi po ang aking kahinaan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at ngayon oras na ito, kiniklim na po namin, Panginoon, ang katagumpayan po ng iyong gawain hanggang sa kami matapos. Maraming salamat, Panginoon. At muli, binabalik ko po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen! Praise the Lord! Amen. Sorry po, Pastor. Yun nga po, hangin, Pastor. Malakas po eh. Salamat po. Nakamute po Praise kayo, the Lord. Pastor. Amen po. Medyo salamat sa Lord. Salamat po. Upo na i-mute ko po kasi kanina po ay nag-extra ako sa paghalo ng simento kaya salamat sa Lord dahil kaya medyo inuubo-ubo ako ng kaunti. So, salamat sa Panginoon sa mga pagkakataon na ganito dahil alam ko po na kini-cleansing lang ni Lord. Yun po yun. Yung ating lalamunan. So, salamat at ayan, balik po tayo sa ating pong salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. At sabi kanina, yung tanong ko kanina, paano nakakumit ng kasalanan si Adam? Paano siya nahatulan na siya'y nagkasala? Ganun yun eh. At saan galing ang kasalanan? Parang gano'n. Po. At dito mapapansin natin sa ating teksto na ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Kasi po, si Adam ay kinausap ng Diyos panahon na siya ay inosente. Panahon na wala pa siyang alam. Alam niyo, wala pa siyang, kumbaga sa wala pa siyang kamuwang-muwang. Yan. Innocence. Po. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, lahat ay iyong pamamahalaan. Lahat ay iyong
nasa pamamahala mo, wag lang yung garden ng yung punong nasa gitna ng garden ng Eden. Alam niyo po si Adam ang kinausap ng Diyos. Tapos dumating yung hindi kaginsa-ginsay na sabi ng Panginoon, parang hindi maganda na nag-iisa ang lalaki. So gagawan ko siya ng kanyang kasama. Kaya nung natulog si Adam, dali-daling kumuha ang Panginoon sa tadyang niya, ginawang babae. Yun nga si Eva. At dito sa kwento na ito, si Adam, kinausap niya ang kanyang asawa doon sa sinabi ng Diyos sa kanya na huwag kakainin yung punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ng Eden. At dumating si Satanas Dumating po si Satanas at tinukso si Eva. Si Eva yung tinukso niya hindi si Adam. Pero tandaan natin, ang utos na kanino yung utos ng Panginoon na kay Adam. At nung natukso na si Eva, sa madalit salita, kumuha na rin ng bunga ng pinagbabawal ng Panginoon. Kapansin-pansin natin nung kumagat siya hindi nabuksan yung mata niya Hindi nalaman na siya'y hubad. Nalaman na lang nung ibinigay ni Abe yung bunga na pinagbabawal at kumain si Adam, doon na nagmanifest ang kasalanan. Nabuksan kapwa ang kanilang mga mata. At sila'y parehas na nahihiya dahil sila ay hubad. Nagkaroon na po ng kaunawaan ang tao. Ibig kong sabihin, alam na nila ang gumawa ng tama at ng mabuti. At doon na nga nag-umpisa ang kasalanan. Doon na nalaytay ang kasalanan at ang sabi po, ang kasalanan na ito'y namana natin. Bakit po? Kasi sinumpa ng Panginoon, mayroon na pong pinalayas ng Panginoon si Eva at si Adam, di po ba? At nagkaroon po ng tinatawag na sumpa. Naniniwala po ako na sumpa po 'yon. Na sabi ng Panginoon sa dalawa na mamamatay, magkakaroon na ng kamatayan. Alam niyo po yung kasalanan na nagawa ni Adam at ni Abe, kahit ang lupa ay sinumpa, kahit ang halaman kasama sa sumpa, kahit ang mga hayop kasama sa sumpa, ang buong sanlibutan kasama sa sumpa. Ang dugo na nananalaytay kay Eve at kay Eva ay may sumpa. At yun po yung tinatawag na namana natin. Kasi yung dugo na nananalaytay sa atin ay iisa po na dugo. Ano po? So ang lahat po ay nalagay sa consequences sa nagawa ni Eve at ni Adam. At dahil doon, kasi sila po ay sumansang sa utos ng Panginoon. Di po ba? Sila po'y sumalangsang sa utos ng Panginoon. Ito naman si Satanas. Ano po? Ang kwan ni Satanas, mga kapatid, siya po ay hindi inosente. In fact, siya po ay mayroong alam ng mabuti at masama. Amen? At ang kasalanan ni Satanas, actually si Satanas po, sabi po dito sa Isaiah, Isaiah chapter 14 verse
12 hanggang 14. Ayan, basahin natin. Isaiah chapter 14, verse 12, 13, 14. Ang sabi ng verse 12 ng Isaiah chapter 14, ano't nahulog ka mula sa langit, o tala ng umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagahan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Sabi po dito sa Ezekiel chapter 28, Ezekiel chapter 28 verse 14, beginning at verse 14, sabi po, ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos, ikaw ay nagpanhik, manaog sa gitna ng mga mahalaga o batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pangdadahas at ikaw ay nagkasala, kaya't inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos at ipinamanhik kita o tumatakip ng kirubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Sabi sa 18, sa pamamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan, sa kalikuan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ng iyong mga santuaryo, kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo, sinupok ka at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat ng nanganunood sa iyo. Dito po mapapansin natin mga kapatid, itong si Satanas, kaya siya po ay ang kasalanan ni Satanas, sabi ng Bible, siya po ay lumalaban sa Diyos. Siya po ay nagrebelde. Siya po ay parang parang gusto niyang kunin ang trono ng Panginoon. Alam niyo yung gano'n? Di po ba? Kaya itinapon siya sa lupa. Kaya minsan, naalala ko po tuloy yung kasabihan pagka may blessing, uy, hulog ng langit, di ba? Mali pala yun, no? Ang inihulog kasi sa langit, si Satanas. Kaya minsan, sabi ko kanina, ang inihulog talaga si Satanas. So dito po mga kapatid, kaya, kaya nga, sabi nga na, the purpose of Christ. Amen. Nagkasala ang tao at ang nananalaytay sa ating mga dugo ay ang kasalanan. At dahil sa ating Panginoon, dahil sa ating Diyos, gumawa siya ng paraan, gumawa po siya ng remedyo, na para ang tao ay mabuhay na magmuli. Kasi po, may kamatayan. Lahat po ay makakaranas ng kamatayan. Kamatayang pisikal.
Ano po? Yung kamatayang pisikal na ito, naniniwala po ako na sabi ng Hebrews chapter 9 verse 27 na minsan lang itinakda sa tao ang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Minsan nga may tanong yung mga namatay ba, nasaan ang kaluluwa nila, di ba? Pagka yung mga namatay nung unang panahon, nasaan ang kaluluwa nila? Baka gumagala-gala. Alam niyo po sa time may tawag doon yung time uh, 'di ba yung spiritual spirit realm, 'di ba? Pero yung time ano siya, time sa oras ano po ay hindi wala sa ating kapangyarihan yung oras kung ano yung oras kung ano yung araw hindi natin kayang abutin po yung oras at ang araw. Bakit kanyo po? Sabi sa aklat ng 2 Peter chapter 3 na ang 1,000 taon sa atin, ang 1,000 taon isang araw lang sa Panginoon. Biro niyo po yung difference. Di ba? Parang ngayon ay 2026, 2 araw pa lang sa Panginoon. So, ibig sabihin, kapag namatay ang tao, mga kapatid, kung sa time frame niya, hindi natin masasabi na siya ay nasa yung katulad nung turo ng Catholic, na nandoon sa purgatorio, or wala namang ganoon, wala namang sinasabi yung ganoon. Kasi nga, minsan, nung mga bata tayo, mag-ingat ka kasi, lalo na pag araw ng patay, may kandilang tinutusok-tusok tayo, di ba? Kumbaga, sa oras kasi, wala tayong kakayahan doon sa bagay na yon. At ang ating Panginoon lamang po ang may control noon. Amen? Kaya naniniwala po ako na ang isang tao pag namatay, hahatulan kaagad yan ng Panginoon. At ito po yung unang kahalagahan ng ating Panginoon. The purpose of Christ. Lahat po may kamatayan, mga kapatid. Lahat po may kamatayan. Amen. Number 1, ang lahat po ay, bagamat mamamatay sa physical body, sila po'y mabubuhay. Believer or not believer. Lahat po ng tao dahil sa Panginoon, di ba sabi ko nga kanina, sinumpa lahat. Yung kahit mga halaman pala, kasama sa sumpa pala yun. Pero dahil sa Panginoon, bagamat mayroon pong kamatayan ang tao, lahat po ay mabubuhay. Kahit hindi yan mananampalataya, mabubuhay po pala yan. Yan yung purpose ng ating Panginoon. Kahit lahat po ay, sabi nga, di ba, yung sa aklat ng Thessalonians na rapture, di ba? Kahit yung mga patay ay bubuhay na maguli. Yung mga nasa libingan, mabubuhay po siya. So, ibig sabihin, lahat ng tao ay mabubuhay. Pero take note, bagamat sila'y mabubuhay na maguli dahil sa Panginoon, dahil sa pagkatubos ng ating mga kasalanan, lahat po ay natubos na sa kasalanan eh. Kahit nga, I'm sorry, wag natin ma-misinterpret, kasi po, the purpose of Christ. Actually, kahit nga yung mga ibang relihiyon, hindi lang nila alam, pero tinubos na ng Panginoon lahat. Wala pong exempted. Lahat po ay tinubos na doon sa pagkakasala ni Eva at ni Adan. Kaya yung nananalaytay na dugo natin, tinubos na po yan ng Panginoon. Yung kasalanan, tinubos na ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Di ba? Lahat, yung sanlibutan, hindi lang sa isang grupo, hindi lang sa isang relihiyon o sa isang tao, kundi lahat, buong sanlibutan,
tinubos ng ating Panginoon. Pero, kung may kamatayang pisikal, may pangalawang kamatayan. Ang pangalawang kamatayan po ay ang sa kabilang buhay. Kaya sabi doon, kaya kapag hindi ka nanampalataya sa Panginoon, yan, the purpose of Christ. Kaya kapag ang isang tao po, bagamat tinubos na siya ng kasalanan, pero kapag hindi siya nanampalataya sa Panginoon, hindi siya nanampalataya sa ating Panginoong Kristo, maaari niyang maranasan ang pangalawang kamatayan. Kasi hahatulan tayo ng Panginoon lahat. Walang exempted sa paghatol ng Panginoon. Amen? Wala pong exempted. Kaya lahat po tayo ay, bagamat, alam niyo po yun, bagamat lahat po tayo ay tinubos na ng ating Panginoon sa ating mga pagkakasala sa krus ng Kalbaryo. Pero kinakailangan po para hindi tayo maranasan, hindi natin maranasan ang pangalawang kamatayan sa kabilang buhay, kinakailangan natin si Kristo sa ating buhay. Hanggat nandito pa tayo sa mundong ibabaw na ito, kinakailangan na nating manampalataya sa Panginoon. Kasi po, yung word na walang second chance. Walang second chance ang buhay. Kaya nga yung kasabihan nila na ang pusa ay may walong buhay, hindi po totoo yun. Yung pusa ay, sabi nga nila, di ba, yung mga unbeliever, kahit nga ako nun, paniwalang-paniwala ako nun, yung bata ako. Pero hindi totoo. Bakit kanyo mga kapatid? Dito sa amin, pinupulutan yung pusa eh. Amen? Kaya, sa buhay natin na ito, the purpose of Christ, lahat po tayo ay tinubos sa ating mga kasalanan, and then pangalawa mga kapatid, kailangan totally forgiven ang ating buhay. Iba po yung mga kapatid iba po yung tinubos ka na, pero iba po yung talagang intact na ikaw ay forgiven. Tinatakan ka. Amen? Kahit may passport ka, pupunta ka ng Amerika, kung wala kang tatak ng, ano ba tawag doon? Tatak ng visa. Di ba? Kaya nga nung ako po ay nakapunta ng Hong Kong, na hindi ko namamalaya na 20 pesos. Honestly, 20 pesos yung pera ko. Nakasakay ako sa aeroplano, 20 pesos ang pera ko. Totoo po yun. Kasi nga po yung pagpunta ko doon, yung kapatid ko na nagtatrabaho doon noong December, yung kaibigan niya, nag-apply na pala month of June sa mga bata. Yung kapatid ko kasi na nandoon, bagamat unbeliever, kaya nga panalangin ko makakilala kay Lord yun. At walang imposible sa Panginoon. Pangako naman ng Panginoon yun eh. Ay na-delay, hindi tinanggap kasi nga yung mga bata ay minor de edad. Hindi pala, mahigpit pala sa immigration. Pag minor de edad, dapat relatives mo, yung kasama ng mga bata. Kaya sa madalit salita, hindi natuloy, hindi sila matutuloy, pero tinawagan niya ako. Kuya, sabi niya, may passport ka ba? Oo, kako. Ay, ikaw na nga kukunin ko para maging guardian ng yung mga pamangkin mo, anak ko. Sige, ay, ang bilis po. Tinawagan ako may tumawag sa akin, interview ako. Tapos nagulat ako, hallelujah, alis na kami. No? Pero mga kapatid, sabi ko nga, may passport ako. Pero ang dami pang pinagdaanan ng passport. Bago na natatakan na, at nandoon na kami talaga sa sakayan ng eroplano. Wow, kako kaagad, praise the Lord. Amen, nandoon na kami may number ka na, kung anong number ng upuan mo ng eroplano. At nung nakasakay na ako sa eroplano, wala na talagang makakapigil. Kasama na talaga ako. Minsan sa buhay natin, although
mayroong inoffer ang Diyos na panlunas sa ating pong mga kasalanan dahil tayo po ay sinumpa. No? Dahil tayo po'y naranasan natin ang sumpa na minana natin. Kaya nga sinabing minana. Kasi po, lahat ay sinumpa ng Panginoon ang sanlibutan ito. Pero dahil sa Panginoong Kristo, tinubos niya ang mundong ito sa sumpa. Amen. Kaya kung marunong lang tayong mag-activate ng buhay sa mundong ibabaw na ito, at ikaw ay makamtan natin yung forgiven, yung pagpapatawad ng Panginoon, yun eh, ay may tatak ka na. Ibig sabihin na tinatakan ka na, ibig sabihin, ikaw ay ikaw ay, ano ba tawag doon? Ikaw po ay nakalinya na, ikaw po ay nandoon na nakalihira na, no po, papunta ng buhay na walang hanggan. Kaya ang kahalagahan mo, the purpose of Christ, pwede na tayong mapatawad sa ating mga kasalanan. Take note, mga kapatid, tatanungin ko po kayo, mayroon bang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos sa ating buhay? Ang kasalanan, sinabi ko kanina na mapapansin natin, magkakasala lang ang isang tao kapag siya ay lumabag sa utos ng Diyos. Amen. Kapag lumabag siya sa kautusan ng ating Panginoon, doon papasok ang kasalanan. Katulad ni Adam, ang kinausap ng Panginoon doon sa Eden, sa Garden of Eden, na bawal kainin, wag kakainin, ay si Adam. Pero kung mapapansin natin, pagbabalikan natin yung kwento, nung kumagat at kinain ni Eve ang bunga ng pinagbabawal, parang alam mo yun, parang walang nangyari actually. Pero nung kumain na si Adam, doon na ngayon pumasok ang kasalanan. Sa buhay natin, si Satanas naman, wala namang alam mo yun, pag siya ay gumawa ng kasalanan, doon sa bagay na iniisip niya, ang nagawa niyang kasalanan, doon sa gusto niya na higitan ang Panginoon. Gusto niya na agawin ang posisyon ng kataas-taasang Diyos. So ibig sabihin, mapapansin natin, si Adam, wala pa siyang kamuwang-muwang, siya po ay innocence, pero itong si Satanas, mayroon na siyang alam. Mayroon na siyang karunungan. Ngayon, papasok ang kasalanan sa buhay natin kapag tayo po ay hihigit pa doon sa, alam mo yun, doon sa bagay na paglabag sa Panginoon. Parang ganito po yan. Pagka ikaw ay binigyan ng susi ng bahay, okay, Rodel, yung susi ng bahay, ito. Binigyan ako ng susi ng bahay. Ibig sabihin, may authority ako na buksan yung bahay. Diba? Makakapasok ako sa tahanan na yon, sa bahay na yon. Pero, hindi porkit binigyan ako ng susi, actually, kaya ko nang pakialaman ang buong bahay na yon. Di ba? Kaya ko nang pakialaman. Halimbawa, ako ay isang kasambahay sa isang tahanan ng isang amo ko. Binigyan ako ng susi, natural, authority ko yon. Pero hindi lahat, papansin niyo yun, hindi lahat authority. Ang authority lang niya, buksan ang tahanan. Hindi niya authority kunin ang gamit ng may maggamit. Are you with me? Amen? Hindi ko authority na kuhain ang hindi sa akin sa loob ng tahanan na yon, sa loob ng bahay na yon.
Papasok ang kasalanan kapag may kinuha akong gamit na hindi sa akin. Although may susi ako, although nandoon ako sa lugar na yon, binigyan ako ng authority sa lugar na yon. Amen. Minsan po ang ating pong Panginoon, nandito na yung lunas sa atin. Binigay na yung lunas ng kasalanan. Pero kinakailangan pa rin natin magpatatak ng alam niyo ng hindi siksik sa baka ma-misinterpret niyo mga kapatid. Gusto ko lamang po kasing parang laliman ng malalim. Bakit kailangan natin si Kristo sa buhay natin? Amen? Kasi po, gusto natin na magrema sa buhay natin, Lord, bagamat ako ay tinubos mo na sa kasalanan, yung pagkatubos sa kasalanan, mabubuhay tayong muli. Lahat ng tao mabubuhay kasi nga tinubos na yan. Yung dugong nananalaytay sa atin ngayon, kahit anong sekta, relihiyon tayo, amen, wag nating ma-misinterpret mga kapatid. Lahat ng mundong ito, tinubos na ng Panginoon sa kasalanan. Pero kailangan natin makamtan ang forgiven, ang pagpapatawad ng Diyos sa buhay natin. Amen. Pangatlo, mga kapatid, hallelujah. Ang pangatlo po, kinakailangan tayo po ay mapabilang sa kaharian ng Panginoon. Mapabilang tayo doon sa pamilya ng Diyos. Amen. Mapabilang tayo sa dito sa kaharian ng Panginoon. Ang sabi po dito, mga kapatid, ang sabi sa John, praise the Lord. Pasensya na kayo kasi medyo talagang grabe yung sipon ko. Sama niyo ako sa prayer. Amen. Ang sabi sa John chapter 3 verse 18, ang sumampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan. Ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ang sabi dito sa Ephesians chapter 1, verse 4. Ang sabi dito, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan ng pag-ibig o sa harap niya sa pag-ibig. Sa verse 5, na tayo'y tinalaga niya ng una pa sa pagkupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Dito sa Acts chapter 13, Acts chapter 13, verse 47 and 48. Sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw sa mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Sa verse 48, at nang marinig ito ng mga hintil ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Pansinin natin mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo po, actually po, ang gusto lang talagang patawarin, kung titignan natin, ang gusto lang patawarin ay ang mga Hudyo.
Pero dahil sa tinanggihan ng mga Hudyo ang ating Panginoong Kristo, tayong mga hintil ngayon at ang buong sanlibutan ay handang patawarin na ng ating Panginoon. Ibig sabihin, walang lahi, walang anumang sekta, walang anumang tao, lahat po ay kayang patawarin ng ating makapangyarihang Diyos kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon. Kaya nga nung kinukrucify ng mga Hudyo ang ating Panginoon, di ba? Hindi siya tinanggap. Hindi siya tinanggap ng mga Hudyo. Hindi siya tinanggap ng mga siniran niya ng salita. Hindi siya tinanggap lalo ng mga ginawa niya ng himala. Pero anong sabi ng Panginoon? Ang sino mang tumanggap na nampalataya sa Panginoon ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang sino man, hindi lang po yung Hudyo, kundi ang sino man, ibig sabihin po, once na tayo nanampalataya sa Panginoon, the purpose of Christ, once na ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Kristo, tayo po ngayon ay pamilya na ng Diyos. Pag sinabing pamilya, nasa iyo ang Panginoon, hindi mo na kontrolado yung buhay mo. Hindi mo na yung kontrolado. Kaya nga may testimony si Apostol Pablo. nung siya ay nakakilala, nung siya ay nakakilala na sa Panginoon, bakit ganon? Kung ano yung gustong-gusto kong gawin, yun ang hindi ko na ginagawa. At kung ano yung ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ko. Bakit? Kontrolado. God is in control of everything sa buhay natin. Yung akala natin na maganda, masama pala, naroon agad ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, yung lakad natin na akala natin ay maayos at maganda, ang dulo pala ay kapahamakan. Kaya yung kaisipan pala natin, kapag uunahin natin yung ating kaisipan, delikado. Kaya nga sabi ng Bible, huwag kang magtiwala sa tao, sabi niya, di ba? Kasi yung kaisipan ng tao, mga kapatid, yung pag magtiwala tayo sa ating kaisipan at sa ating pong unawa, mawawalan ng place ang Lord sa buhay natin. Take note, sabi ko nga po, si Satanas noong siya po ay may diwa, mayroon na siyang alam, pero nagmagaling siya sa Diyos. Nilabanan niya ang makapangyarihang Diyos at grabe ang gusto pa niya, agawin ang trono ng Diyos. Pero binigyan siya ng authority ng Panginoon, binigyan siya ng maayos na position. Siya yung bituin, siya yung tala sa umaga, di ba? Parang ganon. Mayroon siyang part sa kaharian ng Panginoon. Pero siya po ibinagsak ng ating Diyos kasi nilabanan niya at gusto niyang maging magaling siya kaysa sa Panginoon. At gusto niya talagang humatak. Kaya nga may tanong minsan ang impyerno ba para sa tao? Hindi. Ang impyerno po ay para lamang kay Satanas. Hindi para sa atin, mga tao ang impyerno. Para lang kay Satanas. Pero lagi nating tandaan, si Satanas mautak yan. Kaya nga sabi nga ng Bible, si Satanas ay matalino, no? Kaya ayaw niya na wala siyang makasama roon. Kaya kahit siya, kayod siya, sabi ng Bible, panaog siya sa langit at sa lupa. Naghahanap talagang makasama sa impyerno. Kaya tayo po, kapag tayo po ay sinasabi ng anak ng Panginoon, at hindi lahat po ay anak ng Diyos, hindi lahat po ay children of God, ang sino man lang na nampalataya sa Panginoon,
Siya lamang ang itinuring ng Diyos na anak. Amen. Hallelujah. Naka third step na siya. Amen. Ano yung una? Natubos na sa kasalanan, di ba? Yung pangalawa, napatawad na sa kasalanan, di ba? And then yung pangatlo, amen, siya na ngayon ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Kabilang na siya sa kaharian ng Panginoon. Amen. And then pang-apat, mga kapatid, ayan, the purpose of Christ. Hallelujah. Yung pang-apat, amen, hallelujah. Ngayon, yung pang-apat po natin, ikaw ay, yun nga, no, nabanggit ko na ito noon, ikaw ngayon ay silyado na. Citizen ka na ng kaharian ng Panginoon, ng heaven. Sa kabilang buhay, silyado ka na. Ibig sabihin po, sa kabilang buhay, once na tayo po ay namatay sa mundong ibabaw na ito, amen, at ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, mabubuhay ka ulit. Lahat naman tayo mabubuhay eh. Walang tao na hindi mabubuhay ulit kasi tinubos na tayo sa ating kasalanan. Pero iba po tayo. Kasi tayo ang hatol ng Diyos sa atin. Makasama natin siya sa walang hanggang buhay. Yes. Amen? Because you are now citizens of heaven. Parang parang tayo, pagka citizen tayo ng Amerika, ng Hong Kong, ng ano ba yon, ng Middle East, 'di ba? Pag citizen ka na doon, 'di ba? Taga roon ka na talaga, 'di ba? Pero pag hindi ka citizen, alam mo dito sa Pilipinas, may mga Koreanong hindi pa citizen talaga. Amen. Magre-report lagi sila. Wala silang assurance. Amen. Minsan nga napakarinigan ko nga na nagbabayad sila buwan-buwan. Pero pag citizen ka na, sure ka na. Parang ganon. Ganon din po sa atin bilang mananampalataya. Amen. Lagi nating tandaan po na ang pagpapatawad ng Panginoon ay totoo. Ang pagkatubos ng Panginoon sa atin ay totoo. Kumbaga, laliman natin, hindi po binabawi ng Panginoon yung pagkakatubos sa atin. For example, hindi ka pa tinubos, hindi po totoo yun. No? Lahat ay tinubos na. Lahat ay tinubos na sa ating mga kasalanan. Kailangan lang natin, yun nga po, sabi ko nga, kailangan natin humingi ng pagpapatawad. Kailangan nating mapatawad ng Panginoon. Amen. At kailangan nating mapabilang sa pamilya ng Panginoon. At kinakailangan natin, hallelujah, maging citizens of heaven. Amen. Sabi nga, ang ating pagkamamamayan, sabi nga ni Apostol Pablo, ay sa langit. Hindi dito sa lupa. Kasi pag namatay tayo, itong lupang katawan na ito, babalik, sabi ng Bible, no, babalik sa alabok. Kung saan galing yung katawan lupa na ito, doon babalik. Kung sa alabok nang galing, sa alabok din sa alabok din babalik. At yung espiritu natin, yung espiritu na ito, pag tayo po yung natubos na sa ating kasalanan, di ba? At napatawad na tayo, at tayo ay kabilang na sa pamilya ng Panginoon at tayo citizens of heaven na. Amen? Yung unawa natin, yung karunungan natin, yung wisdom natin, lalong lumalalim at lumalalim at lumalalim yung pagkaunawa natin sa Panginoon. Yung Espiritu ng Panginoon mangungusap yan sa atin. Yung Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, yung Espiritu po ng Panginoon, kapag nangusap yan sa atin, abay kakaiba po tayo sa ibang nilalang. Kaya nga minsan napagkakamalag tayong si Raulo, di ba? Yung si Raulo yan si Pastor Rodel,
Sabi nila, biruin nyo, kanta ng kanta. Nakataas ang dalawang kamay. Parang si Superman. Nag-iisip siya, siguro siya si Superman, sabi ng mga tao. Abay, nung hindi nakalipad, umiyak. Iyak na siya ng iyak, tapos hallelujah na siya ng hallelujah. Kasi po, iba ang wisdom ng Espiritu ng Panginoon na nasa atin. Amen? Iba ang karunungan ng Diyos na inilagay niya sa ating buhay. Nananalaytay na po kasi, ang karunungan, pagkaalam natin sa Diyos. Amen? Lalong nagiging strong ang ating buhay bilang mananampalataya dahil may Espiritu Santo sa buhay natin na nagbibigay ng guidance sa atin, nagbibigay ng wisdom sa atin. Siya yung nagsasalita sa bawat sasabihin natin. Amen? Siya yung nagbibigay protection sa ating buhay. Nakikita natin yung mga nangyayari actually. Mabubuo mo na lang, mabubuo mo yung bagay na, alam mo yon, magkakaroon ka ng discerning spirit. Madi-discern mo talaga yan. Amen? At magkakaroon ka ng wisdom. Iba yung wisdom na ibibigay, yung wisdom mo sa wisdom ng sanlibutan. Kaya mapapansin mo ngayon, iba ka na. Amen? Ibang-iba ka na talaga. Kaya kapag nakagawi ka doon sa mga barkada mo noon, makagawi ka doon sa mga kaibigan mo noong hindi ka pa nakakilala, nung hindi ka pa nasilyuhan, nung hindi ka pa napatawad, nung hindi ka pa kabilang sa Panginoon, nung hindi ka pa citizens ng ating Panginoon sa kalangitan. Sasabihin mo, thank you Lord. Malaki na pala ang pinagbago ko. O di ba? Thank you Panginoon. Nararamdaman ko talaga ang blessings sa buhay ko. Amen. Hallelujah. Naroon ka agad. Ikaw ay magiging strong ang personality mo. Kakaiba ka ngayon. Kumbaga kakaiba tayo ngayon. Hallelujah, na nabubuhay sa mundong ibabaw na ito. Dahil tayo pong mga mananampalataya, amen, ay patuloy nating kiniklaim ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Sa totoo lang, kahit na ikaw ay saan man dako ng iyong lugar, kahit saan ka man, pag ikaw ay lumuhod, kahit hallelujah, hallelujah, praise the Lord, amen, ang iyong sinasabi, naririnig ka ng Panginoon, nauunawaan ng Panginoon yung laman ng puso natin. Amen. Hallelujah. Lalo na pag pinuno mo ng pananampalataya ang puso natin at ang ating isipan. Na yung pananampalataya ngayon, kung ang Panginoong Diyos gumawa ng paraan para maisalba tayo. Gumawa ng paraan na hindi natin kayang gawin, nandoon ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin kayang gawing maisalba ang buhay natin sa kabilang buhay. Hindi natin kayang isalba ang ating buhay. Amen? Wala tayong pag-asa, pero binigyan po tayo ng ating Panginoon Diyos ng pag-asa dahil sa ating Panginoon Kristo. How much more doon sa mga bagay-bagay na kailangan natin? Amen? How much more doon sa worry na ating nararanasan? Amen? Ano ba ang worry natin? Di ba? Kadalasan, ang worry natin is finances. Di ba? Kadalasan, ang worry natin, marami tayong utang. Kadalasan, ang worry natin lang naman yung physical, alam niyo yun, yung karamdaman, di ba? Pero mga kapatid, sabi ng Panginoon, ang lahat ng bagay ginawa ng Panginoon, di ba? Yung langit at lupa nilikha ng Panginoon para sa atin. Ang Garden of Eden, nilikha ng Diyos para sa atin. How much more doon sa mga kailangan natin? Amen? Naniniwala ako't nananampalataya na ipuprovide ng Panginoon ang bawat kailangan natin sa araw-araw. Amen? Hallelujah. Hanggat tayo po'y humihinga,
taglay ang kalakasan na ito, mga kapatid, may pag-asa po. Kaya sabi ko nga, sa buhay natin na ito, yung bang word na walang second chance. Kasi lahat ng bagay may kapanahunan. Amen? Hanggat may panahon po, sabi nga, ang lahat ng bagay may panahon sa mundong ito at may time, may oras ang lahat ng bagay. Kaya salamat sa Lord sa panahon ngayon natin na nandito tayo ngayon sa platform natin. Hallelujah. Nandito tayo ngayon na nagsisharean, nagpapalakasan. Salamat sa napakalaking panahon at pribilehiyo. Amen? Na wala tayo sa panahon ng kahinaan or nasa panahon ng nandoon sa mga hospital. Salamat sa Lord, nandito tayo ngayon sa panahon ng ating pong kalakasan na mula sa Panginoon. Kaya lagi nating tandaan na although mayroon tayong authority, sabi ko nga kanina yung illustration ko, no, yung isang bahay na binigay na yung susi dahil doon, no, for example sa kasambahay, pero hindi porket may susi pamamahalaan na niya yung buong bahay na yon. Ibig kong sabihin, mga kapatid, kapag kumuha ako ng hindi akin doon, di ba? Kung kumuha ako ng bagay na hindi ko pag-aari sa loob na yon, di ba, kasalanan na yon, di ba? So, sa ating pong buhay, kaya nga minsan may mga word na work out your salvation, sabi nga nila, di ba? At patuloy na ingatan din natin talaga. May gagawin tayo, hindi pwedeng walang gagawin. Amen? May choice na tayo. Mayroon tayong kakayahang pumili, mga kapatid. Mayroon tayong kakayahang pumili. Ibinigay ng Panginoon yung authority, yung privilege, yung benepisyo. Ibinigay ng Panginoon yung tuwid na daan. Ibinigay ng Panginoon sa atin yung papunta doon sa kalangitan. Pero choice natin pa rin, mga kapatid. Amen? Choice pa rin natin kung dadaan talaga tayo doon o paano ba. Di ba? Mayroon tayong unawa. Mayroon tayong gagawin. Amen? Hindi pwedeng walang gagawin. Mayroon tayong talagang trabaho na ibinigay ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Kahit nandoon ako sa bahay na yon, na ibinigay sa akin yung susi. Amen? Pero may gagawin ako. Ang gagawin ko'y pangalagaan yung loob ng bahay na yon. Yun yung duties and responsibility ko doon sa loob ng tahanan na yon. Amen. Kaya may susi ako. Nakapasok ako sa tahanan na yon. Pero, mga kapatid, may gagawin ako sa loob. Hindi pwedeng wala. Amen po. Ganon din po sa buhay natin bilang Kristiyano. The purpose of Christ. Hallelujah. Ibinigay lang ng Panginoon Diyos Ama ang kanyang anak, ang ating Panginoon Kristo, para maging daan sa ating pag-asa. Pero take note, hallelujah, amen, manatili ka lang sa Panginoon. Manatiling nagtitiis hanggang wakas siyang maliligtas. Tiis. Amen? Tiis lagi sa paglilingkod. Ang paglilingkod po, mga kapatid, ay isang tungkulin. Kaya nga tinawag tayong Kristiyano kasi tagasunod tayo ng Panginoon. Sabi nga ng ating Pastor Randy noon, di ba? Kapag ka ikaw ay Bilmanyan ka, Noranyan ka. Pero pag ikaw ay mananampalataya ng Panginoon, isa kang Kristiyano. Siyempre, tagasunod ka ng Panginoon. Yung Christian kasi si Kristo, then yung Yano is follower ka ni Christ. Kaya, alam nyo ang aking conclusion, the purpose of Christ, sunod lang tayo sa Panginoon. Walang liliko sa kanan o sa kaliwa. Amen. Tudlain lang natin, tumbukin lang natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Amen. Lagi lang nating yakapin, yapusin ang pananampalataya sa Panginoon. Dahil yun lang naman talaga yung solusyon. Amen? Yun lang naman talaga ang pag-asa natin.
ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. So yun lang mga kapatid. Hallelujah. At ako po ay nananampalataya na tayo po'y napalakas. Ako rin po naging matured ako kanina, lalo nung ako'y gumagawa po nito. Hallelujah. At sabi ko nga, no? Alam mo yon, parang mag-isa lang ako sa lamesa, parang may kausap ako. Alam mo yung ganon. Pero nasan po ba ninyo yon? Yung parang nagsasalita ka, nagdadaldal ka mag-isa, ikaw lang naman mag-isa. Tapos nagiging ano yung isip mo parang, alam mo yun, parang maraming naglalaro sa isipan mo. Hindi yung naglalaro na parang yung isang, parang ano ba, parang tahi ba, di ba? Na malalaman mo, ay ganito pala, maganda yung tahi yung ganito. Di ba? Parang ganon. Ganito pala, ganon pala yun. Yun. Kaya salamat sa Panginoon. Totoo po yun. Pag tayo po ay nasa Panginoon, ibang-iba na po tayo. Iba tayong mag-isip. Amen? Iba tayong mangusap. Amen? Iba tayong mag-deliver ng word. Amen? Hallelujah. At patuloy, mga kapatid, na tayo po ay ibang-iba sa lahat dahil tayo po ay umaasa. Amen? Nabubuhay sa biyaya, pananampalataya sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin, Father God. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Lord, sa patuloy na salita mo, Panginoon, na tunay nga, Lord, na ang purpose mo sa buhay namin, kami ay patuloy na magtagumpay. Kami ay patuloy, O Diyos, hallelujah, na makamtan ang katagumpayan na plano mo sa amin. Dalangin po namin, alalayan mo po kami sa aming pong paglilingkod. Patuloy mo kaming samahan sa aming paglilingkod. Lord God, patuloy, Panginoon, hallelujah, na ikaw, Lord, ang siyang maging kalakasan po namin. Huwag mo po kaming hayaan, Lord, na mapalayo. Huwag mong hayaan na kami manlamig, Panginoon. Pagkus, Lord, kapag dumarating po ang panlalamig, panghihina, nariyan ka, Lord, na aalalay, gagabay po sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Marapat ka lamang na purihin, sambahin ng aming pong buhay dahil kilala po namin, Lord, ang aming sarili. Kami po, Panginoon, ay walang magagawa kung wala ka sa aming po mga buhay. Salamat, Lord, sa platform po ng Daily Devotion at Bible Study. Salamat, Lord, sa aking mga kapatid na patuloy na walang sawang narito, Panginoon. Magkakasama po kami. Lord, dalangin ko po ang patuloy na protection and provision, Father God, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Maraming salamat sa tagumpay ng iyong gawain, Panginoon. Salamat po at muli, ibinabalik ko po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, amen, and amen. Thank you po, mga kapatid.